for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Yes, magandang araw po sa inyong lahat. Medyo minamalat pa po ako. Uso yata talaga ngayon yung mga masasama pakaramdam, no? Dahil sa lamig ng panahon. Paskong Pasko na po, December 25. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. Binabati ko po kayong lahat. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Aljay Dailisan po ng Hillcrest Family Life Baptist Church. At muli po ay dito na naman tayo para mag-iwan po sa inyo ng magandang mensahe para po sa ating FBK for tonight, no? For today. So yun, kamusta po ang Pasko ninyo? Nakatanggap na po ba ng regalo ang lahat? So yan, Pasko na naman, no? Isa sa pinakamasayang okasyon sa loob ng isang taon, yung dulo ng taon, yan po yung Pasko, no? Ito yung pinakamasaya para sa akin na nagaganap sa loob ng isang taon, no? Nandyan na yung makakarinig tayo ng mga Christmas carols, no? Mga nagpapatugtog, mga umaawit, mula po sa mga nangangaroling, no? So yan, nakakarinig po tayo ng mga Christmas carols. Ang sarap-sarap mong pakinggan nila. So naggagandahang mga parol. Uso pa ba yan dito sa Metro Manila? Pero pag may nakikita tayo, talaga napapatingin tayo. Actually, yung kapitbahay ko, ayan, meron siyang malaking parol sa harap ng kanyang bahay, no? So yung mga naggagandahang mga parol, yung mga makukulay na dekorasyon, mga pailaw, hindi po nawawala yan kapag araw ng Pasko, no? At syempre, isa sa mga pinaka-importante din, no, yung mga Christmas tree na kahit lumang-luma na, yung mga binubuhay ng ating mga magulang na yung pinagkakatago-tago sa mga baul, no? Tapos sa pag-araw ng Pasko, muli itong tinatayo at dinidisplay uli sa bahay, no? So yan, nangyayari pa rin talaga yan, no? Syempre, hindi rin mawawala, hindi kumpleto ang Pasko kung walang regalo. Ngayon, tanong ko sa inyo kanina, nakatanggap na ba ang lahat ng regalo? So lalong-lalo na sa mga bata, no? Imaasa sila na may matatanggap silang regalo mula sa kanilang ninong at ninang, mula sa kanilang mga magulang, kay ate at kuya, kay tito, kay tita. Yan, maasa yung mga bata, kahit nga mga matatanda, no? Umaasa pa rin talaga sila sa mga regalo kasi isa yan talaga sa simboliko ng ating Pasko, no? So yun, nakatanggap na nga ba kayo ng regalo? So, ako ay may natanggap na regalo, no? Mula po sa aking buting pastor sa Tika Family. Ito po ay isang libro na isinulat ni Dr. David Jeremiah. Yun, God Loves You, no? Gustong-gusto ko po itong regalo na to, no? Nung ibinigay po itong regalo na ito sa akin ay naka-gift wrap pa actually, no? Naka-gift wrap pa to. So agad ko po itong binuksan pag-uwi ko sa bahay at nang mabuksan ko, tuwang-tuwa naman ako. Kasi alam niyo naman, mahilig po talaga ako magbasa. Yun nga lang, medyo hindi ako nagtatagal sa pagbabasa gawa ng ang aking mata ay nahihirapan na po, no? So yan, tuwang-tuwa po ako. So batid ko pong pinaghirapan nila ito, binalot sa magandang gift wrapper, no? Alam ko ginastosan, maaring hinanapan ito ng mga sponsors, mga nag-donate ng libro. Hindi natin maalam kung saan ang galing, pero sobrang na-appreciate ko to, no, itong libro na to. So alam nyo ngayon, kapag nakakatanggap ng regalo ang iba, madami ngayon kapag nakatanggap ng regalo, yung iba iniiwan na lang sa isang tabi, no? Hindi nila pinapansin nga, minsan nga hindi na nga binubuksan, hinahagis na lang sa isang tabi, no? So yun, ako sobrang na-appreciate ko, agad ko silang i-message. So yun, nagpasalamat agad ako kasi talagang gustong-gusto ko itong gift na itong libro na to, no? So yun, na-appreciate ko yung regalo nila sa akin. So madami ngayon kasi kapag hindi nila nagustuhan ng regalo, no, sinisisi pa nila yung nagbigay. Bakit ito? Hindi naman bagay sa akin to. Bakit ito? No, ito napagastos ka pa. Bakit? Ano man, dami pang reklamo, no, ni regalo na nga, no? Pero totoo nangyari talaga yan, no? So basahin po natin yung ating nakatoka sa atin, no? Sa Mateo chapter 1 verse 18 to 25 ang sabi rito. Ito yung pagkakasilang ni Jesucristo, no? So sabi rito sa verse 18, ito ang naganap ng ipinganak si Jesucristo
Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa panaginip ang isang anghel na Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo." Verse 21, "Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Verse 22, "Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel." Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Ito po ay hinango natin mula po sa Magandang Balita Biblia. Pagpalain nawa mga salitang ito, no? Nakita niyo po ba yung napakagandang regalo sa atin ng Diyos na binigay niya ang kanyang bugtong na anak at pinangalanan niya itong Jesus? Basahin natin yung verse 21. Ang sabi doon, "Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Napakagandang regalo, di po ba? No? Nakita niyo ba yung magandang regalo sa atin ni Jesus? Isinilang siya, lumaki, nagpagaling, naghimala, nangaral, namatay, at muling nabuhay. Inalay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanang hindi natin kayang bayaran. Isa pa, meron din ako nakita rito. Nakita nyo ba yung regalo sa atin nung tinatawag na Emmanuel? Dahil kasama natin palagi ang Diyos kahit saan tayo pumaroon. Sabi nga sa verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan nito, kasama natin ang Diyos. So yun. Meron pa, nakita nyo po ba kung gaano kabusisi nung proseso ng paghahanda ng iririgalo sa atin ng Diyos? Ginamit niya si Maria, ginamit niya si Jose, at iniiwas pa nga niya ito sa mga kontrobersya na maaari niyang kaharapin. Ang banal na espiritu na sa kanya ay nagmula ang pinagbubuntis ni Maria, ang anghel na nagpakita sa panaginip ni Jose para ipaliwanag ang mga nangyayaring proseso na nais ng Panginoon Diyos na ipahiwatig kay Jose, at nang ito ay magtiwala sa proseso ng Panginoon, no? Mga kapatid, ano po ba ang mensahe na gustong ipabot ng mga talatang ito? Mga kapatid, hinahanda na ng Diyos ang regalo niya sa bawat isa. Hinanda na ng Diyos ang regalo niya sa bawat isa at kinakailangan na lamang ay tanggapin natin ito. Hindi natin masasabing natanggap na natin ang biyaya ng kanyang pag-ibig kung hindi natin ito tuluyang tinatanggap. Parang isang pamaskong regalo na binigay sa iyo at iniwan mo lang sa isang sulok at hindi mo ito binuksan man lang. Ibig sabihin nito ay hindi mo patuluyang natanggap ang kanyang regalo. So the point is, according to Dr. David Jeremiah, no, that the giving of a gift is one half of a transaction. The transaction doesn't become real and doesn't take effect until that gift is accepted. So open, identified, and appreciated. It's not enough that God simply offers His love. He expects us to receive it. So maliwanag po mga kapatid na nagbibigay ng regalo sa atin ng Diyos. At ayan po ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Jesucristo. Mga kapatid, nasa sa atin po kung tatanggapin po natin to. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon, mga kapatid. So, yun lamang po ang mensahe natin, no? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon. Sa napakagandang mensahe ninyo, Panginoon, na nagsisimboliko, na pinapaalala sa amin kung paano
ang regalo mo ito, Panginoon, sa pamamagitan ni Jesucristo para kami ay pagtagumpay na iligtas sa aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan nyo, Panginoon. Sa mga naabot po ng tinig na ito, nais tumanggap sa Panginoon Jesus, ang kailangan nyo naman po ay magtiwala sa Kanya. Maraming salamat po sa kabutihan nyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.